ang pagiging hari ni Solomon at ang huling mga bilin ni David. Sa mga huling yugto ng buhay ni Haring David, makikita ang isang makapangyarihang pinuno na unti-unting nanghihina. Siya ay tumanda na, at kahit balutin pa siya ng mga kumot, hindi na niya mararamdaman ang init. Ang dating matapang at matagumpay na hari ng Israel ay ngayon ay nakahiga na lamang, naghihintay sa kanyang huling sandali. Ngunit bago pa man tuluyang magwakas ang kanyang buhay, may isang napakahalagang bagay na kailangang masiguro: ang maayos na paglipat ng trono sa susunod na hari. Sa gitna ng kahinaan ni David, may isang anak niya na naghangad ng kapangyarihan. Si Adonias. Siya ay gwapong, matangkad at may kumpiyansa sa sarili. Sa kanyang isip, siya ang nararapat na maging hari, lalo na't siya ang isa sa mga nakatatandang anak ni David. Ngunit ang kanyang hangarin ay hindi ayon sa plano ng Diyos. Palihim siyang nagplano. Nag-ipon siya ng mga karwahe, mga kabayo, at 50 lalaki na tatakbo sa unahan niya bilang tanda ng kanyang kapangyarihan. Nakipag-alyansya siya kay Joab na pinuno ng hukbo at kay Abiatar ang pari. Ang mga taong ito ay may impluwensya at kapangyarihan, kaya't lumakas ang loob ni Adonias. Isang araw nagdaos siya ng isang malaking handaan sa tabi ng bato ng Suhelet malapit sa Enrohel. Inanyayahan niya ang kanyang mga kapatid, ang mga opisyal ng hari, at iba pang kilalang tao. Ngunit kapansin-pansin, hindi niya inimbitahan si Solomon, si Natan na propeta, si Binaiya, at ang iba pang tapat kay David. Doon, sa gitna ng kasiyahan, tila ipinahayag ni Adonias ang kanyang sarili bilang hari. Ngunit may nakakita at nakaunawa ng panganib ng sitwasyon, ang propetang si Natan. Alam niyang ang nangyayari ay hindi lamang simpleng agawan ng kapangyarihan. Ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan at pagdanak ng dugo sa buong kaharian. Agad niyang pinuntahan si Batseba, ang ina ni Solomon. Ipinaliwanag niya ang plano ni Adonias at ang posibleng mangyari kung ito ay magtagumpay. Sinabi niya, kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring mapahama ka at ang iyong anak na si Solomon. Dahil dito, nagpasya silang lumapit kay Haring David. Pumasok si Batseba sa silid ng hari. Nakita niya ang kanyang asawa, mahina, matanda, ngunit siya pa rin ang hari. Lumuhod siya at nagsalita nang may galang ngunit may halong pag-aalala. Ipinaalaala niya kay David ang kanyang pangako na si Solomon ang magiging susunod na hari. Habang siya ay nagsasalita, dumating si Natan upang patunayan ang kanyang sinasabi. Ikinuwento niya ang ginagawa ni Adonias at kung paano nito inaangkin ang trono nang hindi nalalaman ng hari. Dahil dito, nagising ang diwa ni David. Kahit mahina na ang kanyang katawan, malinaw pa rin ang kanyang isip. Alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Ipinatawag ni David sina Sadok na pari at si Natan na propeta at si Binaiya. Ibinigay niya ang malinaw na utos. Isakay si Solomon sa sariling mola ng hari, isang simbolo ng otoridad. Dalhin siya sa Gihon at doon pahiran siya ng langis bilang hari ng Israel. Agad nilang sinunod ang utos. Sa Gihon, sa harap ng maraming tao, binuhusan si Solomon ng banal na langis. Tumunog ang trumpeta at ang buong bayan ay sumigaw, "Mabuhay si Haring Solomon!" Ang sigaw ng bayan ay parang kulog na umaalingaw sa buong Jerusalem. Nagdiwang ang mga tao at ang lupa ay tila nayanig sa lakas ng kanilang kasiyahan. Samantala, narinig ni Adonias at ng kanyang mga bisita ang ingay habang sila ay nagkakasiyahan. Nang malaman nila ang nangyari, sila ay natakot. Bigla na lamang nagkawatak-watak ang kanilang pagtitipon. Ang mga dating kakampi ni Adonias ay nag-alisan. Iniwan siya sa kanyang kabiguan. Sa takot, tumakbo si Adonias sa altar at humawak sa mga sungay dito, isang paraan ng paghingi ng awa.
Nang malaman ito ni Solomon, ipinatawag niya si Adonias. Sa halip na agad na parusahan, pinili niyang magpakita ng awa. Sinabi niya, "Kung ikaw ay magpapakabuti, hindi ka mapapahamak. Ngunit kung gagawa ka ng kasamaan, ikaw ay mamamatay." Lumipas ang mga araw at dumating ang sandali na alam na ni David na malapit na siyang mamatay. Tinawag niya si Solomon. Sa isang tahimik at seryosong sandali, ibinigay niya ang kanyang mga huling salita. Mga salitang puno ng karunungan, karanasan at pagmamahal bilang ama. Sinabi niya, "Magpakatatag ka, sundin mo ang Diyos, lakaran mo ang kanyang mga daan at sundin ang kanyang mga utos." Ipinaalaala niya na ang tagumpay ng isang hari ay hindi lamang nakasalalay sa lakas o talino, kundi sa pagsunod sa Diyos. Ngunit hindi lamang ito espiritual na bilin. Meron ding praktikal na mga utos. Pinayuhan niya si Solomon na harapin ang mga taong may kasalanan tulad ni Joab. Huwag hayaan na ang kasamaan ay manatiling walang kaparusahan. Sinabi rin niya na gantimpalaan ang mga naging tapat tulad ng pamilya ni Barzillai, at nagbigay siya ng babala tungkol kay Shimei na minsang nag-alipusta sa kanya. Ang mga bili na ito ay hindi lamang utos, ito ay gabay upang mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa kaharian. Matapos maibigay ang lahat ng kanyang bilin, si Haring David, ang dakilang hari ng Israel, ay pumanaw. Siya ay inilibing sa lungsod ni David. Ang kanyang paghahari ay tumagal ng 40 taon. Sa panahong iyon, naranasan ng Israel ang tagumpay, pagkakaisa at paglago. Ngunit ngayon, ang responsibilidad ay nasa kamay na ni Solomon. Pagkatapos ng kamatayan ni David, nagsimulang patatagin ni Solomon ang kanyang pamumuno. Ngunit hindi ito naging madali. Muling nagpakita ng ambisyon si Adonias. Humingi siya ng pahintulot na mapakasawa ang isang babae na dating bahagi ng sambahayan ni David. Isang kilos na may kahulugang politikal. Nang malaman ito ni Solomon, naunawaan niya ang tunay na layunin nito. Ito ay muling pagtatangka na agawin ang trono. Dahil dito, ipinag-utos niya ang pagpapatay kay Adonias. Sunod niyang hinarap si Abiatar. Hindi niya ito pinatay, ngunit inilis niya ito sa pagiging pari bilang pagtupad sa salita ng Diyos. Si Joab naman ay tumakas at kumapit sa altar, ngunit hindi ito naging sapat upang siya ay maligtas. Siya ay pinarusahan dahil sa kanyang mga kasalanan. Si Shimei ay binigyan ng pagkakataon, isang hangganan na hindi niya dapat lampasan. Ngunit nang ito ay lumabag, siya rin ay pinarusahan. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, makikita na si Solomon ay hindi lamang isang batang hari. Siya ay naging matalino, maingat at makatarungan. Unti-unti naging matatag ang kanyang kaharian. At dito nagsimula ang isa sa pinakadakilang paghahari sa kasaysayan ng Israel. Ang paghahari ni Solomon, ang haring kilala sa kanyang karunungan.